Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ang gagawin natin is all about one topologies, no? So, yung mga common na physical one topologies natin, andyan si point-to-point, hub and spoke, and mesh. So, si point-to-point, ito yung end device to end device connection, yung PC to PC connection, yun yung example. Kapag hub and spoke naman, merong central connection between uh, end devices. For example, switch, router. So, yun yung mga example na center connection natin, no? Then, meron tayong mesh topology kung saan yung mga device connected sa isa't isa, no? Halimbawa, si si switch 1 connected kay switch 2, si switch 2 connected kay switch 3, yan, si switch 3 connected kay switch 1, so vice versa. Okay? So, simulan na natin sa paggawa, no? Unahin natin si point to point. Actually, si point to point, ito yung ginawa natin last time na simple topology. Yan. So, ito yung example nung point to point natin. Okay? So, end device to end device connection. Okay. So, dito, magsimula tayo sa hub and spoke. So, ang gagawin nating topology is yung hub and spoke saka yung mesh. Okay? So, unahin natin si hub and spoke. Si hub and spoke, sabi sa hub and spoke, kailangan meron tayong center connection between end devices, no? So, hanap tayo ng wireless. Hanapin natin si router. Okay, so meron tayong wireless router dito. Drag lang natin. Then, pangalanan nating WR0. Okay. So, ito yung router natin. Ngayon naman, maglagay tayo ng 5 wireless devices. So, dito sa miscellaneous, meron tayong wireless laptop and wireless PC. So, let's say wireless laptop. So, drag tayo isa. Palitan natin ang pangalan. Laptop 1. And then, lagay na natin yung static address, no? 192.168.1.1. Ay, sa ano pala, sa wireless, hindi sa DNS. So, sa wireless, sa static tayo. So, 192.168.1.1. Okay. Kung mapapansin nyo, nung gumawa tayo ng ng wireless laptop, then nag-set tayo ng static, automatic na-detect na niya yung yung signal kay router, no? Ayan. So, ang gagawin natin, copy lang natin tong laptop 1, then paste natin. Then, palitan natin ng pangalan, gawin natin 2. Tapos yung wireless, lagay tayo ng 192.168.1.2. Ayan. And kung napansin nyo, meron na tayong wireless connection. So, paste lang natin. Okay. Paste tayo ng 3 pa. Then, configure natin yung mga pangalan. So, laptop 3. Si laptop 3, 192.168.1.3 ang IP address. And then, sa laptop 4 naman, ang wireless static IP address niya is
192.168.1.4. Then, yung last one, laptop 5. Sa wireless, ang static niya is 192.168.1.5. Okay. So, meron na tayong 5 device. Okay. Ayan, connected na siya sa sa router natin. Ang gagawin na lang natin is gawa tayo ng simulation. So, switch tayo sa simulation. Then, dito, mas maganda kung select natin si 4. Okay. So, sa laptop 4, select natin si complex PDU. Then, click kay laptop 4. Sa destination ng IP address is 192.168.1.2. So, sa PC ito tayo magpapadala ng signal. Sequence 1. One shot time 1. Then, create. Okay. Sa filter naman, tanggalin natin yung hindi kailangan. So, disable natin. Para yung target lang nating simulation yung lalabas. So, check natin lahat to. So, dahil kung napansin nyo, yung sa simulation natin, ICMP yung type. So, dito, ICMP lang yung naka-check. Close na natin. Ngayon naman, from laptop 4 to laptop 2. Okay? So, ngayon, gawa tayo ng another complex PDU. Ngayon naman, kay laptop 1. So, si laptop 1, magpapadala ng ping kay 4. 192.168.1.4. Sequence 1, one shot time 1, then create PDU. So, meron tayong dalawang ping. So, check natin yung connection. Kung magpapadala ng ping si laptop 1 kay laptop 4 at si laptop 4 kay laptop 2. So, isa-isahin natin yung yung simulation step, yung simulation na event, no? So, forward lang tayo ng isa. Yan. Kung napansin nyo, ito yung packet. Ito yung ping na manggagaling kay 4 at kay 1. The next, si laptop 4 magsasend ng network papunta kay laptop 2. Ngayon naman, si laptop 1 magpapadala kay laptop 4. Ayan. So, si laptop 2 magre-reply kay laptop 4. Si laptop 4 magre-reply kay laptop 1. And mula sa router papunta kay laptop 4.
Then, mula sa router, papunta kay laptop 4. Kay laptop 1 pala. Sorry. Ito pala siya. Yung reply. Okay, so ito yung example ng wireless connection natin gamit si hub and spoke. Okay, so ngayon naman, isi-save natin yung gawa natin. Save as, then 03 hub and spoke topology. So save natin yung gawa natin as 03 hub and spoke topology. Then save natin. Okay. So ngayon naman, dahil meron tayong hub and spoke, gagawin naman natin si mesh. Okay? So, paano ba si mesh? So, dito, gamit yung resources na ginawa natin sa hub and spoke, so, ang gagawin natin, copy lang natin tong copy lang natin tong router, wireless router natin. Then, rename natin as router 1. Okay. Copy. Paste. Then, rename natin to as router 2. C5, i-delete na natin. Yan. Hindi na natin siya kailangan. Then, itong router, copy lang natin, paste. Gawin nating router 3. Okay. Then, paste ulit tayo ng another one. Gawin nating router 4. Okay, arrange natin na maigi. So, tabi muna natin tong mga laptop. Okay, so ito yung network natin. So, meron tayong router 1, wireless router 2, wireless router 3, and wireless router 4. So, itong 1, dito natin ilalagay. Si 2, dito. Si 3, sa tabi sa left side ni router 3. Si 4, sa right side ni router 4. Okay? Then, si laptop 2, palitan natin ng network. Punta tayo sa desktop. Then, wireless. Then, connect. Refresh. Okay. Okay. Hindi natin napalitan yung yung pangalan. So, dito, para makita natin yung pangalan ng router natin, gawin nating WR1 yung SSID. Okay? Yan. Then, palitan natin to as
WR2 naman. WR2. Then si 3, ganun din. WR3. Then ito, WR4. WR4. Ayan. So, dito naman sa wireless, check natin yung MAC address ng wireless natin. SSID. On. Sa desktop. Check natin yung network. Then, refresh. Okay, so meron tayong lumabas na apat na connection. So, sa WR1 tayo kumonek. Yan. So, kung napansin nyo, pumasok na yung connection natin sa WR1. Close na natin to. Sa laptop 2 naman, ganoon din, sa PC wireless, connect tayo, refresh. Hintayin natin lumabas yung WR2. Then, connect. Kung napansin nyo, naging active na. So, close na natin yan. Sa laptop 3, so, wireless, hindi pala. Sa wireless, connect, then refresh. Hanapin natin si WR3. Ito siya. Connect. Next, sa laptop 4, desktop, wireless, then connect. Hanapin natin si WR4 router. Ayan to siya. So, may 69% signal yung WR4 natin. Connect natin. Okay. So, meron na tayong connection ng bawat device, bawat laptop sa bawat router. Okay. So, sa config, sa wireless, okay. Goods. So, ito yung details ng laptop 1. So, meron siyang 192.168.1.1 connected sa router 1. Then, si laptop 2 na may 192.168.1.2 na connected sa router 2. Ganon din si laptop 3 na may 192.168.1.3 na connected sa router 3. Then, C4 na may 192.168.1.4 na connected sa router 4. Ngayon naman, i-connect natin yung apat na to sa isa't isa gamit si crossover. Okay? Always remember, kapag same device, crossover gagamitin natin. Kapag different device, kagaya ng laptop at router, in LAN, straight through. So, dito, crossover gamitin natin. Lagyan natin sa Ethernet. Magsimula tayo dito sa router 1. Router 1, Ethernet. Connect natin kay router 2. Then, another crossover. Router 1, Ethernet kay router 3. And si router 3, Ethernet kay router 4. Then, si router 2, Ethernet kay router 4. Then, si router 1, Ethernet kay router 4. Then, si router 2 kay router 3. Okay. So, hintayin natin kumonek sa isa't isa. So, fast forward natin. Kasi medyo matagal-tagal kapag kumonek. Medyo matagal yung oras na kakainin ng routers para kumonek sa isa't isa.
Okay, mali ako ng wire dito sa router 3 and 4. So delete natin. Hindi ko napansin, naka straight through pala. So ano yan, crossover. Always remember, same device, crossover ang ginagamit. Yan. So nawala sa isip ko. Napindot ko pala yung straight through. Fast forward. Okay. Okay. So pwede na siguro. Although sa ibang router mahina yung signal. Kaya kung napapansin nyo, ayan o. Meron tayong warning na mababa yung signal. Okay. So paglapitin lang natin to. Ngayon naman, magsisimula na tayo sa simulation. Okay, doon sa simulation, so clear natin to. Sa simulation, ang gagawin natin, si laptop 1 papunta kay laptop 4. So, add complex PDU kay laptop 1. Sa destination, 192.168.1.4. Okay. Then sequence 1, time 1, then create PDU. So meron na tayong simulation connection sa laptop 1 to laptop 4. Okay. Ngayon naman, gawa tayo ng simulation papunta kay laptop 3. From laptop 4, wait lang. Add complex PDU kay laptop 4 papunta kay laptop 3, which is 192.168.1.3. So sequence number 1, one shot time 1, create PDU. So from laptop 4 to laptop 3. Check natin yung filter ICMP, ito. So make sure na naka-disable lang iba. So ICMP lang tayo. Okay. So ngayon naman, check natin yung simulation, no? Ng laptop 1 to laptop 4, laptop 4 to laptop 3. So fast forward, isa-isahin lang natin through fast forward. Yan, kung napansin nyo, ito yung data or yung packet ni laptop 1 and 4. Yan. Yan. Mula kay laptop 1 papunta kay laptop 4. Yan, mula kay laptop 4 papunta kay laptop 3. Ngayon naman, si laptop 4 magre-reply kay laptop 1. Ganon din si laptop 3 magre-reply kay laptop 4. So laptop 4, kung napansin nyo, kung saan yung may mas malakas na signal, doon dumadaan yung packet natin, no? Yan. Okay. So, yung reply ni laptop 4, na-receive na ni laptop 1. Ngayon naman, yung kay laptop 3 naman. Okay. Okay. So, ito yung example ng
mesh topology. So, itong mesh topology, save natin as 03 mesh. Okay. So, ito yung gawa natin, si hub and spoke at si mesh topology. Okay? So, dito nagtatapos yung topic natin for today. So, common physical 1 topologies, point-to-point, hub and spoke, and mesh. So, see you next time on another topic. So, huwag nyo kalimutang mag-subscribe and ring the bell for notification.